sabihin mo pa more than a month, sabihin mo to 3 months. But there is a new case filed against them for murder and they, for homicide, and they admitted it. Ang tanong ko dito, bakit nilagay nyo sa ICA? In your discretion. And that's your authority. Sagot. Or you refuse to answer? Yes. You refuse? Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt Colonel Padilla. So pwede talagang mangyari yung istorya ni Jimmy La Forteza na tinawagan siya ni Garma, inilapit o binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Colonel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Yes, Your Honor. Oh, yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa selda number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa 3 Chinese. Sasama nyo nga sa 2 eh. Kanina na-establish na yun na yung 2 PDL na pumatay ng 3 incheck after IS dinala sa Bartolena pero just for a few weeks tapos nilabas doon sa ICA. Kaya ang question ko nila, bakit yung PDL na pumatay sa 3 Chinese nilagay doon sa ICA in which sabi ni Fortaleza yun ay para sa mga force multiplier. In short, min-maximize pa sila. Parang binigyan sila ng favor dahil sa pagpatay nila sa 2. Now, yan ang unang tanong. And that, sabi mo kanina, Poro, that is the discretion of the superintendent that time, in which si Superintendent Padilla. Tama? Yun ang sagot mo kanina, di ba? Sinagot mo rin kay ano. Now, Superintendent Padilla, Colonel Padilla, what can you say about it? Why did you allow the 2 PDLs to be put in the ICA? Ginawa niya pang force multiplier. Oh, yan, sir. After nung Bartolina, after na nung investigation po yun, matagal, mga more than a month siguro. No, sabi mo pa more than a month, sabi mo to 3 months. But there is a new case filed against them for murder and they, for homicide, and they admitted it. Ang tanong ko dito, bakit nilagay nyo sa ICA? In your discretion. And that's your authority. Sagot. Or you refuse to answer? Yes. You refuse? Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt Colonel Padilla in violation of our internal rules, Section 11, Paragraph C. Mr. Chairman, refusal or evasive to answer questions without legal excuse. So move, Mr. Chairman. There is a motion to cite in contempt Superintendent Padilla for violating Section 11, Paragraph C of our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. You are now cited in contempt, Superintendent Padilla. Congressman Paduano. Mr. Chairman, before the second motion that will be moved by the members of this committee, let me remind Superintendent Padilla, former Superintendent Padilla, now Colonel Padilla, that you have all the rights. You can also make a motion for reconsideration. That is your right. We followed due process in this, but after the day after that you will be detained, either in the house of premises or wherever the chairman will decide. Congressman Paduano, what is the pleasure of the body as far as the person cited in contempt
contempt penalty pursuant to Section 12 of our rules. Any motion? Mr. Chairman, ganito po, since the violation of Colonel Padilla is in violation of Section 11, Paragraph C, it's up to the members and the chairman to decide whether how long he will stay in a facility that will be decided by this committee, of course. What is the Of the pleasure chairman. of the body? Mr. Chair, Congressman Akop. may I respectfully move that Superintendent Padilla be detained for 30 days? So move, Mr. Chair. There is a motion to detain Superintendent Padilla for 30 days. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chair, Congressman Akop. may I also move that he be detained at the Bicutan City Jail simply because our detention center is presently full. So move, Second, Mr. Chairman. There is a motion to detain Superintendent Padilla at Bicutan. And duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chairman. Congressman Paduano. Just last quick question na lang. And just to remind everyone, to the resource persons, please answer truthfully. Because at the end of the day, lalabas at lalabas din. If not today, lalabas din po later. Ang katotohanan, especially Chief Inspector Poro. And dun po sa isa pang opisyal ng ano. Please, di po namin gusto to, but this will deliver a message to all resource persons. Now, Mr. Chairman, lastly, Mr. Chairman, with regards to the two PDLs, in your sinumpang salaysay, sa sinumpang salaysay mo, Tata and Magdadaro, di ba sabi nyo, pinasok lang sa bulsa nyo, yung kamay din, binukot na yung droga? Opo, Your Honor. O para, they have all the reason para ilagay kayo doon sa Bartolina. Tama? Opo, Your Honor. Magdadaro, tama ba? Yes po, Your Honor. Now, since, ayaw ko na tanungin si Superintendent, hindi naman to sasagot eh. Ikaw, Foro, after that you have recovered an illegal drugs in the possession of the two PDLs, did you file a case against the two PDLs? Ito on record mati-check din namin. Sir, If you're lying. ang advice po ni Sir, nung sinireport ko, sabi niya, wala namang laman yan. Huwag na natin pala ng criminal case. Oh, then, Admin case na lang, sabi niya. then, may problema kayo doon. Di ba? Alam mo yun, may problema kayo, di ba? Why did you allow yourself to be used by the super? Why? Order ni Super, Sir, wala Because kaming... that's the order of your superintendent. Yes, na huwag na lang ipala ng kaso. Ikaw? Ano na lang, admin na lang, sa admin case na lang po. Oh, yun ang problema. Illegal drugs, admin. Mr. Chair, if I... Walang laman po tapusin kasi, muna ako. Sorry? sabi daw kasi ni Sir, walang laman, wala namang laman yung sachet. Wala lang naman, ba't nilagay niyo sila sa Bartolina? Di ba? Bakit? It now proved with the statement of Oro, you cannot withdraw it because if you withdraw it, I will again also cite you in contempt. Dahil wala, sandali, patapusin muna ako. Dahil walang laman, sabi ni Superintendent, why did you put the two PDLs to Bartolina? Wala palang laman eh. There's no basis to put them in the Bartolina. No violation. Di ba? Yes, Chairman. Pwede po. Okay, we'll allow Chief Opo. Inspector Noni Poro to... Kasi po, Sir, nung makuha po yung walang laman, tinanong ko po, ano ito? Sabi ni Magdadaro, Sir, lalagyan ng candy. Sabi, hindi candy ito, mangliit ito, hindi makasiyang candy, sabi ko eh. Nahuli po, sige ko tanong ng tanong, umamin po siya na yun po ay lalagyan ng shabu at gumagamit sila ng shabu. Yun po ang nangyari, Your Honor. But still, you did file a case against them. Admittedly, nag-admit, palagay na natin, for the sake of argument, giving you the chance. No. Now, ang question is,
Nag-admit ang dalawa gumagamit ng Cebu. Why didn't you file a case against them? Yun To po kasi- justify that indeed, binartolina namin. Because in the very first place, wala talaga kayong nakuha doon na droga. That was the plan from the very start for them to be put in Bartolina. Puro, I will not cite you in contempt. But again, as I've told you and all the members and the resource person, this is just to warn you. Huwag tayo maglokohan dito. I've been in Congress. I was not born yesterday. I've been in Congress for 11 consecutive years. Kaya hindi tayo pwede maglokohan dito. Yes, Chairman. Iyo, ilang kwarto yung Bartolina ninyo sa Davao Penal Colony? 6 po. 6. Nung araw na yon, puno ba yung Bartolina ninyo? Lahat po may laman, tapos yung cell number 6 lang po ang 2 lang ang nakalagay. Yung 6, yung 5, puno. When you say puno, ilang tao yon? Hindi po magkakapare-pareho ang laki po ng selda. May malaki, may maliit. So, ilan po yung malaki at saka ilan yung maliit? Yung malaki, ang capacity nyon, 8 po. Yung malaki. Yes po. 3 yung malaki. Ilan ang malaki? 3 po. 3. Puno yon. Yes po. Puno ng 8 yung 3. So, 24. Parang mahigit pa po yung panahon na yon. Nagsiksika na sila doon. Punong-puno. Yes po, Your Honor. Tapos, yung number 6, bakante. Meron pong 2. Yung dalawang... Sino yung dalawa? Si PDL Magdadaro po at saka si PDL Tata. Kung punong-puno yung dalawang malaki, bakit hindi nyo inilagay doon sa number 6? Mauhuli ka sa bunganga mo eh. Actually po, nung panahon na yon, Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung malalaki na 8 ang karga, punong-puno, sobra nga, sabi mo eh. yes Tapos po. ngayon, yung isang selda na nandun si Tata at saka si Andy, dadalawa. Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra? Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty nyon. Rest day ko po Ay. yun nung Saturday po. Sinungaling na kayo eh. Ang sabi duty ko na't po, mahuli Your Honor, kita sa sarili mong bunganga eh. Monday to Friday po ang duty ko. Rest day ko po ang Saturday at saka Sunday. You're the Sergeant of the Guard, Chief Inspector Foro. Bakit ganun? Ikaw ba makakasagot ng tanong na yon? Bakit? Sinabi yung in charge ng Bartolina, punong-puno yung 3 malalaki. Siguro pati yung maliliit puno. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa selda number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa 3 Chinese. Sasama nyo nga sa 2 eh. Di ba? Your Honor, hindi ko po alam yung sa laman ng silda. Hindi mo alam yung Hindi ko po, selda. kasi mayroon din po ako nag-charge. Tinuturo niya, hindi niya alam, hindi raw siya naka-duty. Sino ba ang naka-duty talaga? At sino nakakaalam? Meron po tayong keeper doon, regular, Your Honor. Kasi nakikita ko merong plano na ito eh. Wala pa dun sa umpisa. May conspiracy. Hindi ko po alam, Your Honor. Yun ang depensa mo. Pero sa darating siguro na araw, baka makahagilap kami ng ebidensya na alam mo. Di ba? Yeah. Now, Superintendent Padilla, do you know Colonel Garma personally? No, Your Honor. No. And that is precisely the reason why hindi kanya matawagan. Si Jimmy La Fortesa, kaklase niya eh. Kaya siya ang tinatawagan. Hindi ba logical lang 'yon? Bakit kanya tatawagan? Hindi ka naman niya kakilala eh. Kasi yung depensa mo na may cellphone ka naman, bakit ka hindi tinawag? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala eh. Yung depensa mo mahina. Yes, Your Honor. Pero Yes. wala pong nangyari na... Wala, hindi ko tinatanong yun. Nagsasabi ako sa iyo na hindi ka pwedeng tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Yun ang depensa mo kanina eh. Di ba? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Si
Lafortesa, si Jimmy, kakilala niya dahil magkaklase sila sa PNPA. So siya ang tatawagan. So pwede talagang mangyari yung istorya ni Jimmy Lafortesa na tinawagan siya ni Garma, inilapit o binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Colonel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Yes, Your Honor. Oh, yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Yung Mr. Jimmy Lafortesa, doon sa pagtawag-tawag sa iyo ni Colonel Garma, para bang pinahihiwatig sa iyo na meron silang gagawin sa loob ng Davao Penal Colony. Would you agree? Yes, Your Honor. Yes. At ilang beses kang tinawagan, pati yung pagbibigay ng pagkain at sigarilyo kay Tata at kay Andy. Yes, Your Honor. Pero yung eksaktong gagawin, hindi mo alam. No, Your Honor. No. Okay. So, nung nangyari yung event, sino ang unang nakaresponde doon sa Bartolina? Ako po, Your Honor. Kayo. Opo. Yung pagdating ni Superintendent Padilla, ilang minuto bago dumating siya? Siguro mga 5 minutes or less than 5 minutes, Your Honor. 5 minutes saka 10 Opo. minutes. At ano po ang directive ni Superintendent Padilla pagdating niya? Hindi ko na maalala, Your Honor. Pero basta pagdating niya, napusasan ko na yung mga tao. Napusasan ko na yung mga tao po. Napusasan na. Opo. Okay. Eh sino ang nag-utos na itapon nila yung kanilang ginamit sa pagpatay sa labas? Ako po, Your Honor. So ikaw? Opo. Okay. Nung natapos yun, dinala nyo sa IS Investigation Section? Opo. Yung may ibig sabihin nun? Opo, Your Honor. Okay. At inimbestigahan ninyo? Tinanong namin po, Your Honor, kung anong dahilan, bakit nila sinaksak, pinatay yung mga Chinese. Hindi. Inimbestigahan nyo at pinailan ng kaso? Yes, Your Honor, meron kaming investigation section na siya po nag-iimbestiga. Sila nag-imbestiga, pinailan ba sila ng kaso? Doon sa pagpatay? Hindi ba? Gumawa sila ng krimen eh. Yung aming mga PDL po? Yeah, yung- Opo, pinalan sila ng kaso po. Inilipat sila dito sa kwan ni Jimmy, inilipat sila sa ICA compound. Ano ibig sabihin, Jimmy? Fortaleza yung kwan nung ICA compound, sir, inmate custodial aid. inmate custodial. Aid, Vice Chair. Para saan to? ICA serves as a force multiplier of the Bucor personnel, Mr. Chair. Chief Inspector Foro, doon ba sila dapat dalhin pagkatapos na makakomit sila ng krimen? Discretion po ng superintendent, Your Honor. Abay ka pala? Discretion po ng superintendent. So, ibig mo sabihin, hindi sila dapat dalhin doon. Pero utos ni Superintendent Padilla. Yung bang ibig mo sabihin? Wala naman, sir, po nagbabawal na... Hindi nga. Kagagawa lang nila ng krimen, di ba? Nararapat ba na dalhin sila sa ICA? Nasa Yes or discretion no? po ng superintendent, Your Honor. Eh kaya nga, tinatanong kita, umiiwas ka eh. Ha? Hindi ba dapat ilagay sila sa Bartolina dahil
Nakagawa nga ng krimen eh. Yung nga ang nagkaroon sila ng shabu, binartolina ninyo. Yung pang pumatay ng tao, Nabartolina po sila, Your Honor, nung pagpatay doon sa 3 insik. dalhin mo dapat sa Bartolina. Opo, nabartolina po Pero sila. bakit nasa ICA sila? Nag-serve po na sila, sir, ng mga ilang buwan bago po sila nalipat sa ICA. Na Bartolina muna sila ng ilang buwan Opo, bago napunta sa ICA? opo, Pagkatapos ng krimen? opo. Tata, totoo ba yun? Na dinala, pagkatapos ng krimen, dinala, at imbestigasyon, dinala kayo sa Bartolina? Opo, mabibilang lang po yung araw na nandoon kami sa loob. In-outsell kami. Labas ng Bartolina. Habang naghihintay kami ng correction order po na maika kami. Mga ilang araw yun? 2 linggo, 3 linggo lang kami sa loob, sir. Labas namin kaagad. Sa outsell lang tawag doon, outsell. Pero yung pag-Bartolina at paglabas sa Bartolina, yung superintendent ng penal colony ang nag-uutos. Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. Yun lang po ang aking mga katanungan. Thank you, Congressman Acop. Yes, Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Just to follow up, no? Chief Inspector Foro, tinanong na kita kanina eh. Di Yes, ba? sir. Nagsinungaling ka rin sa akin. Wala talaga kayo nakuha eh. Pwede po magsagot, sir. Sir, pwede po magsagot. Mayroon po nakuha, yung sashi po, may nakuha talaga po. May shabu ba yung sachet? Walang laman. Pero nung inimbestigahan ko, sir, sabi niya, gumagamit sila ng shabu, sabi niya. Mr. Chair, Congressman Acop. I would just like to explain the reason why I recommended or I moved that Superintendent Padilla be penalized for 30 days. Kung titignan po natin doon sa proceedings natin ngayon, ang dami na niyang offense eh. As superintendent, isipin ninyo, na-prove natin na may deadly weapon doon sa loob. May shabu, tapos may mga cellphone. Hindi naman mangyayari yun kung hindi alam ng ating superintendent eh. That is precisely the reason why, Mr. Chair, 30 days po yung aking minove. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Superintendent Padilla, when are you retiring? This year, Your Honor. November. Okay, thank you. So, Congressman Dan Fernandez, and then Congressman Abante, and then Congressman Paduano. Congressman Fernandez, you're recognized. Okay. Congressman Fernandez is yielding his time for Congressman Abante. You're recognized. Thank you. Thank you, Congressman Fernandez, for yielding your time to me. Napakabait mo, Governor. Anyway, kayo pong dalawa, si Magdadaro and Tata, no? Yung sinabi niya kanina na ang sagot ninyo yung ano ng candy. Totoo ba yun? Yung sinabi niya? Mr. Magdadaro, totoo ba yun na sinabi niyo sa kanya yan? Empty sachet po, Your Honor. Ha? Nakuha sa akin, empty sachet. So, hindi mo sinabing balat ng candy o ng candy? May nakahalong kindi sa bulsa ko. Ha? May nakahalong kindi ang bulsa ko. May kahalong candy. O ikaw naman, Tan. Mali, hindi siya po ang nag-ano sa akin. Nag-searching. Hindi siya. Ano, no? Hindi siya yung Hindi siya. nag-searching sa akin. Hindi Iba. si Poro Iba. ang Opo. nag-search sa'yo. Sino? Si Sir Munoz po. Sino yun? Sir Munoz. Sino yun? Inspector Poro. Si ano? Hindi po, ako po ang nag-search sa kanya, Your Honor. Ako po. Ikaw ang nag-search din sa kanya. Opo. Oh, Tata. Hindi po, magkahiwalay po kami ng brigada eh. Nasa 2 po siya, nasa 1 po ako. Nasa bilangan po kami, pinatawag ako sa 1. Siya sa 2. Yung nag-searching sa kanya po, si Sir Puro. Sa akin, si Sir Munoz. Chair, gustong sumagot po ni Inspector Poro.
una naming sinerch si Tan doon sa kanilang brigada, sa kanyang tarima. Nakahiga pa siya nung naabutan namin, sir. O, sabi ko, tayo, kayo mag-search namin. Pag-search ko sa kanya, mayroon din empty sachet. Pati yung sa kanyang tarima, sinerch namin. Yun, nakuha namin siya ng empty sachet. Umamin siya na gumagamit siya ng shabu. Hinanap namin si Magdadaro. Nakita namin si Magdadaro, sir, doon sa labas ng kanilang dormitory. Pero ang tanong kasi kanina, Chief Inspector Poro, ikaw mismo nagsabi na walang laman na shabu. Di ba? Sabi mo, walang laman. Empty sachet, plastic sachet. Yun lang ang nakita mo. Sabi mo. Di ba? Ngayon, bakit sila napunta sa Bartolina? Kasi umamin po sila gumagamit sila ng shabu. Yung empty sachet daw po, sir, nagamit nila ang shabu ng laman noon. Halimbawa, may prisoner, umamin na siya pumatay kay Rizal. Ibabartolina mo. Walang ebidensya. Umamin man, sir. Kahit umamin siya, wala naman siyang, may ebidensya ka ba? Yes, sir. Yung kanyang lalagyan na nagamit na daw nila. Yung laman. Plastic sachet can contain anything. Pwedeng candy. Pwedeng kung ano-ano. Hindi, not necessarily shabu. So, medyo malabo yung ano mo. Please proceed. Mr. Chair, gusto ko rin itanong, no? Nung napatay yung 3 Chinese, anong ginawa nyo sa mga bangkay? Sir, ako yung unang nakaresponde. Tapos, ikaw ang unang nakakita ng bangkay nung pinatay. Opo. Tapos, may dumating na rin sina Super Padilla, pinalabas sa kagad yung mga bangkay, pero una mo na yung mga nagsaksak. Ilang, in-inform mo si Chief Padilla? Hindi, may iba na-inform sa kanya, sir. Hindi ikaw ang nag-inform? Hindi ako nag-inform. Pero ikaw una nakakita? Ako ang nakarating kasi po na-radyohan po ako. Hindi ko maintindihan eh. Ikaw ang una nakakita, ikaw una nakarating, pero hindi ikaw nag-inform kay Chief Padilla? Yes, sir. Tinawagan kasi ako nung radyo na, sir, punta ka mo dito sa may control gate kaya may nangyari. Tumakbo po ako doon. Parating ko doon, inform ako na may nasasakan doon sa PDD, sa Silda 6. Takbo po ako doon. Parating ko doon, nakita ko si Magdadaro at saka si Tan, may hawak pong matalas. Sabi ko, anong nangyari? Ang sagot, sir, gidaw-daog manggod nila. Gidaw-daog daw sila ng mga Chinese. Sabi ko, ilaglag ang matalas sa labas ng silda, sa labas ng rehas. Nilaglag po. Paglaglag, ilabas ang kamay, nilagay ko ng pusas. Saka po, binuksan ko yung pintuan ng jail po. Hindi pa alam ni Chief Padilla yan? May natao sa kanya, ibang nag-report sa kanya. Alam niya na? Opo, may dumating na po siya. Sinong tumawag sa kanya? Hindi ko po alam. Hindi ikaw? Hindi ko alam po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. O hindi mo inalam kung sino? Hindi naman yun mahalaga, sir, kasi may radyo kami. Maaring may tumawag sa kanya sa radyo din o na-monitor niya sa radyo na may nangyari sa... Nung nalaman ni Chief Padilla, siya ba'y nagpunta agad doon? Opo. Opo. Okay. Ano ginawa niyo sa bangkay? Nilabas namin yung bangkay dahil sa ospital. Baka buhay pa o ano ba. Pero nagkataon noon, sir, sa totoo lang, wala kaming doktor doon, only pang doktor namin. Only po ang doktor. For autopsy? Ganun ba yan? Ang purpose, baka buhay pa o masalba pa. Oo. Opo. Okay. Mr. Chair, yun namang yung nagsabi naman na, hindi ba, anong nangyari sa iyo? Hanggang Biyernes ka lang? Yes po, Your Honor. Monday to Friday po ako. Sinong kapalit mo ron pag Sabado at Linggo? Noon po, kukunti pa lang ang personnel, pero may duty po doon, 24 hours. Keeper pa, duty keeper. Sino? Ang natatandaan lang po namin doon, si PG1 Barco, ang shifting po niya 2 to 10. Nangyari po kasi yun mga 8. Anong pangalan? PG1 Barco po. Nung panahong andun sila, hindi ka naka-duty? Hindi po ako naka-duty dahil sa office man po ako, 8 to 5. Hindi po ako nagjo-duty ng gabi. So hindi mo kilala si Magdadados saka si Tata?
Sa mukha lang po. Kay marami sa man mukha talagang lang. PDL din. Okay. Kayo naman, Mr. Chief Padilla, makakilala ba kayo ni Commissioner Leonardo? Hindi kayo makakilala? Hindi po. Ngayon lang kayo nakita? Oo. So, pinabubulaanan mo, Commissioner Leonardo, na itong dalawang ito nakatanggap ng pera sa kanilang pagpatay sa Chinese. Hindi ko po alam. Wala po kasi akong alam dun sa sinasabi nila. Alam mo, nakakalito yan sapagkat ikaw ang tinuturo ng Narsolis na ikaw ang pinaka-boss nila sapagkat kaibigan mo rin yung kanyang girlfriend Totoo naman po na under ko po talaga si Narsolis. So, at kaibigan ko rin po si Colonel O Garma. bakit ikaw ang tinuturo ni Narsolis na boss niya? Hindi ko po alam ba't ako ang tinuturo, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Abante. And lastly, Congressman Dan Fernandez. Okay, thank you so much, Mr. Chair. Alas 6 na po. So, we still have one issue that we have to tackle. Can we pursue the next issue? And siguro, excuse na po natin yung mga resource persons natin in the second issue. So we can immediately proceed to the next topic, Mr. Chair. Unless there are objections, but the chair... Just a short manifestation lang. Another? Yeah. Short Okay. lang po. This is addressed to, will address to Mr. Chairman, to Inspector Foro, to the Okay. chair. Sige. Alam mo, Inspector Foro, ang puzzle, almost done na Almost done na yun. Alam mo ba, ngayon ikaw, Chief Inspector ka ngayon, you have still your career. Ilang taon ka ba ngayon? 52 po, Your Honor. 52, so 4 years from now, you will retire. Depende po yun. Kami po hanggang 65 kayo, 65 tama. po kami. So, ang compulsory nyo is 65, di ba? Opo. Now, ito lang I will not force you because dapat voluntary to. But if you will ask in the next hearing for an executive session, baka gagaan yung mo. Kasi you are involved. Kahit sabihin mo pa, hindi ka bahagi ng plano. The mere fact, this afternoon, it was proven that you're part of that shabu case, that way na, na Bartolina, may problema ka. May kakalagyan ka doon sa sayang yung karir mo. Kaya, as of now, pag-uwi mo, pag-isipan mo. Because in the next hearing, I will ask you again. Because having an executive session should be requested by the resource person. Na po. Yes, Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Is there any motion? Mr. Chairman, Congressman since there are Fernandez. no other members who wanted to interpolate the resource persons for the second issue, I move that we suspend the EJK topic and move to the next topic of Pogo issue. Okay, there I is so a move, Mr. motion Chair. to temporarily suspend discussions and deliberations on the issue of the extrajudicial killings so that the committee can proceed to the next. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. So maraming salamat sa ating mga witnesses. And please expect another invitation na manggagaling sa Quadcom para kayo po ay humarap ulit dito sa committee ito. For Superintendent Padilla, COMSEC, please coordinate with our Sergeant-at-Arms, the Officer of the Sergeant-at-Arms, and assist Superintendent Padilla and coordinate with the Bikutan, Bikutan Detention Center for his temporary detention at the said detention center.